Sama-sama tayong magiging saksi. Igan, iniimbestigahan ngayon ang pagkamatay ng 3 driver sa Pangasinan na hinihinalang dahil sa heat stroke. At kung kailan matinding init, iniinda sa ilang lugar sa Taguig at Pangasinan ang kawalan ng tubig. Saksi, si Maki Pulido. Nipatak ng tubig, wala nang lumalabas sa posong ito sa barangay Embarcadero sa Mangagdan, Pangasinan. 6 na deep well pa sa lugar ang nasaid ang tubig. Ang ginawa namin, ma'am, nagpakabit ng nawasa kahit na mahal. Nauna nang nawala ang tubig sa ilang deep well sa barangay Maasin at Lanas. Bukas daw ang Mangagdan Water District para sa mga gustong magkaroon ng sariling water connection. Target din nilang may pumping station sa kada barangay. Sa Calasiao, Pangasinan, halos wala ring lumalabas na tubig mula sa mga gripo, lalo na tuwing peak hours. As in talagang walang magamit. Minsan mineral na lang. Yung pinagbannawan ng asawa ko sa nalabahan, iyon ang ginagamit kong pagdinis ng motor ngayon. Apektado ang water pressure tuwing may power interruption ayon sa Water for Calasiao. Puspusan din ang pagsasaayos nila ng mga koneksyon ng tubig. Gumagawa kami ng mga preventive maintenance. Nakatutok po kami sa maintenance ng aming mga pumping station. Sa Palar Village naman sa Taguig City, ang sanhi ng 6 na araw ng pagkawala ng tubig, utang. Mahigit 5 milyong piso ang hindi pa nababayaran ng People's Organization na Inner Port Neighborhood, kaya pinutol ng Manila Water ang tubig gripo sa lugar. Ang mga residente tinitiis ang araw para mag-igib sa poso o di kaya'y bumibili ng bottled water. Nahihilo po. Pagkitilaan po, kaya pumalik po lang yung aking panghakot. Ang hirap. Kasi may mga anak kami. Kasi paano na lang kaming mga may opera, may mga senior. Walang kanya-kanyang metro o naka-bulk metering pa sila sa lugar dahil Basis Conversion Development Authority o BCDA ang may-ari ng kanilang lupa. Kaya ang Inner Port Neighborhood ang nakatokang maningil sa mga residente. Tinatayang doble ang singil kumpara sa Manila Water pero hindi pala ito nare-remit ng Inner Port Neighborhood. Nagbayad sila ng 650,000 nung nakaraang linggo. Pero ang sabi ni Manila Water, Kapitana, is not enough na para po i-reconnect ulit. Pinuntahan namin ang opisina ng Inner Port Neighborhood pero walang gustong makipag-usap sa amin. Ayon sa barangay, maghapon at magdamag silang nagsusupply ng tubig. Magkakaroon na rin ng 6 na stations na mapag-iigiban ng libreng tubig. Ang mga problemang yan sa tubig nararanasan kung kailan pa naman matindi ang init. 31 lugar ang nakapagtala ng danger level na heat index, kabilang ang 2 lugar sa Metro Manila. Pumalo naman sa 50 degrees Celsius ang pinakamataas na damang init sa bansa ngayong araw na italayan sa Clark Airport, Pampanga. Sumunod ang 47 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Sa Pangasinan, iniimbestigahan ang pagkamatay ng 3 jeepney driver. Ayon sa One Pangasinan Transport Federation, hinihinalang nasawi sila sa heat stroke. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagkamatay ng mga tsoper. Lagi kong sinasabi na talagang mainit ng panahon. Magpahinga lang sila. Huwag nilang ipilit kung talagang hindi kaya para iwas din sa trouble. Patuloy din ang pagmumonitor sa kalagayan ng ibang driver. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Bukod sa EDSA Kamuning Flyover, nakatakda ring kumpunihin ang Magallanes Flyover, pati ang Guadalupe at Lambingan Bridge. Pinag-aaralan din ng pag-a-adjust sa operasyon ng mga mall para maibsan ang lumalalang trapiko sa Metro Manila. Saksi si Joseph Morong. Pinag-aaralan na ng Metro Manila Council ang pag-adjust ng mall hours gaya ng karaniwang ginagawa tuwing holiday season. Sabi ni MMC Chairman at San Juan Mayor Francis Zamora, nakatanggap kasi sila ng mga suhestyon na i-adjust ang mall hours dahil sa mas mabigat na traffic sa mga lugar sa palibot ng malls. Base raw sa kanilang monitoring, posible raw talaga na ang pagdami ng mga motorista sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila ay dahil sa mga pumupunta sa mall para magpalamig ngayong tag-init. Para makakinawa ng konti, lang nga medyo libre. Saka isang kape, 30 pesos ayos na. Mamaya, uwi na kami. Feeling ko, halos lahat din po ng tao ay nagpapalamig sa mall ngayong summer sa sobrang init. Ito ay isang bagay na aming pag-aaralan. Marami ho kasi nagsasuggest na i-push yung mall hours to
to a later time, katulad ng ginagawa ng Metro Manila Council kapag panahon ng Pasko. Ano ba ang layunin nito tuwing Pasko? Ito po ay ginagawa natin para hindi ho magsabay yung mga tao na pupunta sa mall at yung mga taong pauwi sa kanilang mga tahanan pag rush hour. Tuloy naman ang clearing operation ng MMDA para maalis ang mga sagabal sa daan. Sa Quezon City, nagpulasan ang mga tauhan ng mga karinderya at mga nakaparadang sasakyan sa Scout Madrinya na dumating ang mga operatiba. Ito ang nagiging cause ng traffic eh. Pag may kakain, nakaparada dyan. So kung walang tindahan dito, walang paparada dyan. Bantay sa gabal. Sa gabal pa yan. Ayun ang daanan. Ang laki-laki oh. Pumalag naman ang mga sakay na sasakyang ito at itinapon ng ticket na ibinigay ng MMDA. Pero dahil natikita na, pinayagan na ring umalis. Pag nag-renew siya na sasakyan at hindi niya tinubos, hindi siya makaka-renew ng lisensya niya. Sa kabuuan, 17 motorista natikitan at 5 sasakyan ang hinatak. Ayon sa DPWH-NCR, sisikapin nila na matapos ng mas maaga itong EDSA Kamuning Flyover para lumuwag-luwag naman ang daloy ng trapiko. Dahil 2 tulay pa ang nakatakda nilang kumpunihin bago matapos ang taon. Sa EDSA pa lamang, 2 pa ang dagdag, ang Magallanes Flyover sa Makati-Pasay border at Guadalupe Bridge sa pagitan ng Makati at Mandaluyong. Kukumpunihin din ang Lambingan Bridge sa Maynila. Ayon sa DPWH-NCR, sa susunod na linggo magsisimula na ang pagkumpuni ng gitnang lane at pagpapatibay ng ilalim ng southbound ng Magallanes Flyover. Mayigit 160,000 pa naman ang dumadaan sa flyover mula 6 a.m. hanggang 8 p.m. Pero hindi pa naman isasara agad ang flyover. Kapag medyo maluwag na tayo dito sa Kamuning, saka ho natin isasara kasi it would take around 6 months din yung pagsasara natin dyan. Pero may 2 naman hong lanes na bubuksan bukas ho para sa ating mga motorista. Bago naman isara ang Guadalupe Bridge na dinaraanan ng mahigit 143,000 na sasakyan mula 6 a.m. hanggang 8 p.m., kailangan munang gumawa ng temporary bridges na sisimulan sa Agosto. Nirekomenda ang pagpapatibay sa tulay laban sa mga malalakas na lindol. Kung matuloy ang mga schedule, 3 repairs sa EDSA ang sunod-sunod na may tsansa magsabay-sabay ang paggawa at tatama pa sa tag-ulan at Kapaskuhan. Nakikipagtulungan naman po sa pangunguna ng MMDA at saka ang mga local government units natin. Kung kinakailangan, kung walang magagawa, isasara natin. Pero hanggat may iwasan natin magsara, iiwasan natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinagsisita ng motoridad ang ilang iligal na nakaparada at iba pang nagpapasikip sa kalsadang nagdudugtong sa Makati at Taguig. Saksi, si Rafi Tima. Misturan na namang parking lot ang bahaging ito ng Chino Rosas Avenue Extension sa pagitan ng Makati at Taguig nang madaanan ng GMA Integrated News ngayong hapon. Kaya naman panay ang ikot dito ng Taguig Traffic Management Office. Kahit araw-arawin namin operate, balik-balik pa rin yung mga pasaway na motorista natin. Kahit tumarating kayo, tsaka sila alis? Alis po sila. Kaso pag alis naman namin, balik na naman sila. Kaya pero di kami nagsasawa para balik-balikan sila dito, sir. Mahalaga ang kalsadang ito na nagdudugtong sa Makati at Taguig, kaya dapat wala daw sa gabal dito. Dahil walang espasyo sa pagitan ng bangketa at mga establishmento tulad ng car wash at talyer na ito, sa kalsada na mismo nakapark ang mga sasakyan. Pero ang jeepney driver na ito, hindi natinag sa kabila ng operasyon ng Taguig TMO. Nasa bahagi na kasi siya ng Makati. Sinisita rin naman daw sila dahil alam niyang bawal. Pero may lehitimong dahilan daw siya. Di ba po nasa batas, pag napapagod ka, pwede ka magpahinga sa kalye, sa tabi. Kaya lang naman pipilitan namin bumiyahe na ganito oras. Napakainit, hindi mamamatay naman kami. Pero wag lang naman daw sila ang sisihin na sagabal sa kalsada. May isang eskwelahan daw dito na nagiging dahilan ng traffic tuwing labasan ng mga estudyante. Dahil eskwelahan, pinapayagan mag-park. Kahit sa ngayon po, puntahan niyo po, alas 3, marami po. Ayon sa kapitan ng Barangay Magallanes, kinausap na nila ang naturang eskwelahan. Nag-issue na raw ang school ng memo sa mga susundo na bawal nang tumambay sa tapat ng eskwelahan. Ang naging usapan is talagang magmamana din po sila doon at kailangan matinda sila na bawal po may paparada sa gilid ng kalsada. Bukod sa mga sasakyang iligal na nakaparada sa gilid ng kalsada, kapansin-pansin naman ang bakod ng itinatayong bagong gusali ng Senado sa kahabaan ng Chino Rosas Extension na sinakop na ang bangketa. Ang mga dumadaan dito, kailangan tuloy tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada para doon maglakad. Matapos ipaalam ng GMA Integrated News ang puna sa Taguig LGU, titingnan daw nila ang issue lalo pat wala naman daw nagre-report sa kanila nito. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng kontraktor ng gusali.
Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo. Saksi! Epektibo bukas ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. At base sa magkakaiwalay na anunsyo ng mga oil company, 70 sentimo ang bawas sa kada litro ng diesel, 75 sentimo naman sa presyo ng gasolina, may tapyas din na piso at 5 sentimo sa kada litro ng kerosene. Matapos hindi magpautang, isang lola ang pinatay umano ng kanyang sariling apo sa Masbate. Sa saksak naman ng live-in partner, nasawi ang isang lalaki sa Bukidnon. Saksi si Kent Abrigana ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Nasa state of decomposition na ng matagpuan ang katawan ng 33 anyos na lalaki sa isang basurahan sa San Fernando, Camarines Sur. Inanap ulit nilang madilim-dilim pa nga. Yung asawa ko daw ay para doon hinihila sa may basurahan. Doon nga po nakita sa basurahan yung anak ko. Nakita niya yung ulo, muntik niya nga daw pong maapakan. Halos 3 araw nang nawawala ang biktima na nagpaalam lang daw na pupunta sa kabarangay para makifiesta. Base sa investigasyon ng pulisya, nakainuman ng biktima ang 3 niyang katrabaho. Isa raw sa kanila ang nakaalitan ng biktima na maaaring naging dahilan ng pamumugbog sa biktima. Nahaharap sa kasong murder ang 3 sospek na nasa kustudiya na ng San Fernando Municipal Police Station. Tumanggi silang humarap sa kamera at magbigay ng pahayag. Sa damuhan naman sa Balud, Masbate, natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng 71 taong gulang na babae noong May 1. Ayon sa Balud Police, hindi raw pinautang ng biktima ang kanyang apo na siyang tinuturing sospek sa krimen. Ito rin ang tinitingnang motibo sa pamamaslang. Nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek at aminado raw ito sa nagawang krimen. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na makuhanan ng pahayag ang sospek at pamilya ng naturang biktima. Dahil sa malubhang sugat sa tiyan, isinugod sa ospital sa Malaybalay City, Bukidnon ang 63 anyos na lalaki. Pero dead on arrival na siya matapos umanong saksakin ng kanyang live-in partner. Arestado na ang sospek na ayon sa pulisya ay nagselos daw kaya nagawa ang krimen. Adunay ang gulo nga selos pod, but more on ang ilag yung ang gulo ni ini is kinig yung pag-usab no sa batasan, sa behavior sa maong babae after kini siya nga nanganak no, and ilang gituuhan nga adunay postpartum. Naharap sa kasong homicide ang suspect na tumangging magbigay ng bahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Unang 3 buwan pa lang ng 2024, tumaas na ang bilang ng mga Pilipino na bumili ng mga sasakyan. At ayon sa isang grupo, status symbol ang pagkakaroon ng sasakyan. Pero ang epekto naman ng malaking volume, matinding traffic. Saksi, si EJ Gomez. 3 taon daw ang inabot bago tuluyang makabili ng sariling sasakyan si Carl. Aminado si Carl na kalbaryo ang naging buhay niya noong nagko-commute pa. Ngayon taon lang, medyo nakaluwag-luwag. So, nung March, bumili ako. Lalo na din na mainit, sobrang init ng panahon ngayon. Okay lang daw ang traffic at minsang kirot mula sa taas presyo ng langis. Sobrang convenient niya sa akin dahil every week umuwi ako ng Batangas para makasama ko yung family ko doon. And also, sobrang hirap din sa panahon ngayon mag-commute. Lalo na napapadalas yung pagkakaroon ng tigil pasada strike, no? Isa lang si Carl sa halos 40,000 Pinoy na bumili ng sasakyan nitong Marso, base sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at Truck Manufacturers Association. Ang March 2024 data mas mataas ng 1.6% sa kabuang 36,880 noong Marso nakaraang taon. Sa unang 3 buwan ng 2024, umakyat ng 12.7% sa parehong period noong 2023. Ngayong taon, inaasahan na abot sa halos kalahating milyon o 468,300 units ang total passenger cars at commercial vehicle sales ayon sa CAMPI. Dahil daw yan sa mas mataas na consumer demand at lumalagong ekonomiya. Patunay din daw ito ng pagiging good investment destination ng Pilipinas. One of the fastest growing markets in terms of vehicle sales and vehicle production ng Pilipinas sa ASEAN.
Ayon pa sa Automobile Association Philippines o AAP, status symbol din ang sasakyan kung kaya't dumarami ang mga bumibiling Pilipino. Ang auto, if you look at the Filipino psyche, ano yan parang trophy yan We use that as a sense of achievement. So, yung pagbili ng sasakyan, mahirap awatin yan. Kasi habang yumayaman ng Pilipino, o nagkakaroon ng pagkakataong bumili through credit. Pero ang epekto naman daw niyan sa kalsada, di maikakailang matinding traffic. At base sa pinakahuling datos ng Japan International Cooperation Agency o JICA, 4.9 billion pesos ang nasasayang araw-araw dahil sa traffic sa Metro Manila nitong 2020. Sa estimate ng JICA, mawawalan ng 9.4 billion pesos araw-araw ang bansa pagdating ng 2027 kung hindi susolusyonan ang trapiko. Kaya naman daw itong solusyonan. The enforcement of driver education and licensing needs to be improved. Ang attitude ng Filipino driver, magunahan doon sa kakaperasong dadaanan. Using the road in an orderly manner, therefore, is a good solution. Stopgap, but the long term really would be mass transport. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.